Welcome sa Latter-day Understanding. Ako si Richard Greenland. Ang journal prompt natin last week ay, kailan ako naging matapang para sa Ebanghelyo? Ano ang pwede kong gawin itong buwan upang ipakita na hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo ni Jesucristo? So itong lesson, itutuloy natin ang pag-uusap tungkol sa sulat ni Paul sa mga Romans. Marami siyang itinuro sa mga Romans sa pagsusulat niya. Tinuro niya sa kanilang tungkol sa pagmamahal ng Diyos, tungkol sa atonement ni Jesucristo. Ganon din, marami siyang sinabi sa kanila na kailangan baguhin nila. Yan naman ang kailangan gawin ng propeta, na mag-call to repentance siya sa mga tao, sabihan sila na magbago sila, pero sabihin din niya sa kanila na tungkol kay Jesucristo, tungkol sa Ebanghelyo, tungkol sa doktrina, ganon din tungkol sa pagmamahal ng Diyos sa kanila. Kaya sa mga chapters na ito, kahit 7 hanggang 16 lang, hindi naman marami talaga ang chapters, pero marami talaga ang matututunan natin dito. Siyempre, kagaya palagi, hindi natin mapag-usapan ng lahat, kaya kailangan talaga na pag-aralan natin sa sarili natin, ganoon din kasama ng pamilya at mga kaibigan natin. Ang isang tinuro ni Paul sa mga Romans ay na pwede nating magkaroon ng lahat na mayroon sa ating Ama sa langit. Basahin natin sa Romans chapter 8, verses 16 hanggang 17. Sabi dito, ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung gayon nga makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumuwalhati namang kasama Niya. Kaya tayo ay maging tagapagmana ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng meron sa Kanya, pupunta naman sa atin. Pero, hindi naman yan mangyayari na wala tayong gagawin. Kailangan sundin natin ang mga utos ng Diyos para magkaroon ng ganyan. Basahin natin ang isang sinabi ni President Dallin H. Oaks. Parang parable ito na sinabi niya, isang kwento. Sabi niya, a wealthy father knew that if he were to bestow his wealth upon a child who had not yet developed the needed wisdom and stature, the inheritance would probably be wasted. The father said to his child, all that I have I desire to give you, not only my wealth, but also my position and standing among men. That which I have I can easily give you, but that which I am you must obtain for yourself. You will qualify for your inheritance by learning what I have learned and by living as I have lived. I will give you the laws and principles by which I have acquired my wisdom and stature. Follow my example, mastering as I have mastered, and you will become as I am, and all that I have will be yours. Kaya ganoon din sa atin sa mundong ito. Pinadala tayo dito ng ating Ama sa langit para matuto na maging katulad niya. Yan naman ang talagang dahilan kung bakit nandito tayo. Hindi lang para tingnan kung sundin natin ang mga utos ng Diyos, na bahagi naman yan, pero ang dahilan kung bakit may mga utos ay dahil alam ng Diyos na kung sundin natin ang mga utos niyan, matututo tayo kung paano maging katulad niya. Kaya kung magiging katulad ng Diyos tayo, ibig sabihin na makakayanan natin ang pagbibigay niya ng lahat ng meron sa Kanya. Kaya yan ang kung bakit kailangan sundin natin mga utos ng Diyos. Kaya ang journal prompt sa lesson na ito ay, anong kaibahan ang nagagawa sa aking buhay ng kaalaman na pwede akong maging tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo? Ang pagiging katulad ng ating Ama sa langit ay hindi madali. Kung minsan mararamdaman natin na sobrang mahirap ang mga kautusan, sobrang mahirap ang mga pagsubok natin sa buhay. Kung minsan siguro iisipin natin na hindi naman worth it, yung hindi naman walang sapat na halaga ang eternal life para sa mga ginagawa natin dito. Iisipin natin na sobrang hirap ito, hindi na natin susubukan gawin pa dahil iniisip natin na hindi naman sapat na maganda ang susunod na buhay. Pero isipin natin ang isang sinabi ni Sister Linda S. Reeves. Sinabi niya,
I do not know why we have the many trials that we have, but it is my personal feeling that the reward is so great, so eternal and everlasting, so joyful and beyond our understanding that in that day of reward, we may feel to say to our merciful, loving Father, was that all that was required? I believe that if we could daily remember and recognize the depth of that love our Heavenly Father and our Savior have for us, we would be willing to do anything to be back in their presence again, surrounded by their love eternally. What will it matter what we suffered here if, in the end, those trials are the very things which qualify us for eternal life and exaltation in the kingdom of heaven with our Father and Savior? Kaya kahit anong maranasan natin dito sa buhay na ito, kahit gaano kahirap, magiging sulit talaga ang eternal life natin sa susunod na buhay. Sulit talaga ang biyaya na ibibigay sa atin. Kahit dito sa buhay natin ngayon, mayroon pa rin mga biyaya na binibigay sa atin. Kung minsan, iniisip natin na hindi naman sapat ang binibigay na biyaya. Pero pwede tayong maging sigurado kung magtiwala tayo sa Diyos na ang biyaya na ibibigay sa atin sa susunod na buhay, sulit talaga. Kaya lalahanin din natin palagi ang pagmamahal ng Diyos para sa atin. Gusto ni Paul na siguraduhin na malaman ng mga Romans na mahal sila ng Diyos. Siguro iniisip niya na yung mga Romans or siguro sa panahon na nandun siya sa mga Romans, nakikita niya na hindi naman nila iniisip na mahal sila ng Diyos. Hindi naman natin alam. Basta marami siyang sinabi tungkol sa pagmamahal ng Diyos ni Jesucristo dito sa sulat niya sa mga Romans. Basahin natin ang iba dyan sa sinulat niya. Sa Romans chapter 8, verses 35, tapos 38 hanggang 39. Sabi dito, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan o ang pag-uusig o ang kagutom o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak? Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasulukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaya mahal tayo ng Diyos. Talagang kahit anong gawin natin, hindi mawawala yan. Siyempre, dahil sa pagmamahal niya, gusto niya na bumalik tayo sa Kanya at maging katulad niya tayo. Kaya alam niya na mayroon tayong mga kailangan gawin. Kaya hindi naman ibig sabihin dahil mahal niya tayo na hayaan niya tayong gumawa ng kahit ano. Isipin natin kung mga magulang tayo, alam naman natin na ang mga anak natin, hindi natin hinahayaan lang. Siyempre, may ginagawa tayo para sa kanila. Meron tayong mga batas na kailangan sundin kasi alam natin na kung sundin nila, magiging mas masaya sila, na magiging mas magandang buhay nila. Ganun din si Heavenly Father sa atin. Alam niya talaga kung ano ang maganda para sa atin at mahal niya talaga tayo. Kaya sundin natin ang mga utos na binibigay ng Diyos sa atin. Lahat-lahat ng maranasan natin dito sa mundo ay magiging maganda para sa atin, para sa kabilang buhay. Alam ko na kung sundin natin ang mga utos ng Diyos, tutulungin sa atin na maging mas katulad ng Diyos. Alam ko na kung magiging mas katulad tayo ng Diyos, mas lalo tayo makakatulong sa iba din dito sa mundo. At ganoon din, mas lalo tayo magkakaroon ng mas maraming biyaya dito sa buhay na ito, pero mas lalo sa susunod na buhay. Ito ang iniwan ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Sige, yung lesson sa next week ay 1 Corinthians chapters 1 hanggang 7. Salamat sa panonood.